Magandang araw po sa bawat isa. At nais ko pong ibahagi ang tungkol po dito sa kabalisahan. Ang sabi po dito ay, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So ito po yung kadalasang kinababalisahan ng mga tao. So ang mga tao po ay nababalisa sa pagkain, inumin at lahat ng bagay sa mundong ito. Samantalang ito po naman ay kayang ipagkaloob ng Diyos sa tao. Kaya lang nais po ng Diyos na tayo pong mga tao ay kinakailangan pong pasako po tayo sa ating Diyos. Tayo po'y sumunod sa kanyang kalooban. At kilalanin po natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating hari. Kung siya po ang ating hari, siya po ang tutulong sa atin sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga po sa kaharian ng Diyos, kinakailangan po na tayo ay sumunod sa kanyang kalooban. Sumunod po tayo sa mga aral at turo ng ating Panginoong Diyos. May Diyos po na magkakaloob ng ating pangangailangan, pagkain, damit, tubig at mga bagay na kailangan po natin para mabuhay na may kaayusan dito po sa ating daigdig. So nais lang po ng Diyos na tayo po ay kumilala sa ating Diyos. Kilalanin po natin ang Diyos. Sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Kung ano po ang gusto ng Diyos, yan po ang gawin natin. At ipagkakaloob po ng Diyos sa atin yung ating mga kailangan. Pagkain, damit, tubig, at mga bagay na mabuti para po mabuhay tayo na mayroong kaayusan, kabutihan dito po sa mundo ito. So ito po yung plano ng Diyos sa atin. Ang Diyos po ay napakabuti ng plano sa ating mga tao. Wala pong dinisign ang Diyos na ang tao ay maghirap. At nais nga po ng Diyos na tayo ay mapabuti sa physical, sa spiritual, at lahat ng bagay para tayo po ay mabuhay na kalugod-lugod sa ating Diyos. Kaya sa kaharian po ng Diyos, pasako po tayo. Kinakailangan kilalanin po natin ang Diyos sa ating buhay, na tayo po ay kinakailangan sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung ano pong pinapagawa ng Diyos sa atin, kung ano po yung mga salita ng Diyos na ating nababasa sa Biblia, sundin po natin. Nang sa ganun, kumilos po ang Diyos sa atin, dumaloy ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Ang Diyos po ay mabuti. Hindi po, wala pong plano ang Diyos na tayo po ipaghirapin. Si Adan si Eva, nilikha po ng Diyos, nilagay ng Diyos sa paraiso. At yun po ang nais ng Diyos. Tayo po ay patuloy na magpasakop sa Diyos. Patuloy po tayo magpasakop sa paghahari ng Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Nang sa gayon, ang ating mga kailangan, ang pagkain, damit, at lahat ng bagay na mabuti para tayo mabuhay ay maranasan po natin at ipagkaloob ng Diyos sa atin. Magandang hapon po. Sa Diyos po ang kapurihan.